Pinagpalang araw sa iyo kapatid at purihin ang Diyos sa araw na ito at binigyan tayo parehas ng Diyos ng pagkakataon upang matuto sa kanyang salita. Kagalakan ko po na maging daluyan ng salita ng Diyos sa magitan ng mensahe na ito. And my prayer is the Word of God would minister to you clearly at dalangin ko lamang na sa panahon na ito ay kausapin tayo ng Diyos and that the Word of God dwell richly into our hearts sa oras na ito. Kaya kung nasaan ka man ngayon na nakikinig ng mensahe na ito, dalangin ko ang patuloy na pagpapala at pagsama ng Diyos at pangungusap ng Diyos sa iyo through this message. And tayo po ngayon ay nagpapatuloy sa ating pinag-aaralan sa series natin for the month of July, Faith That Endures. For the entire month of July, pag-aaralan natin about pananampalataya. Kamusta nga ba ang ating pananampalataya? At ikaw kapatid, kamusta ang iyong pananampalataya? How is your faith, your love, your relationship with God, especially in times and seasons of situation or mga pagsubok, trials na ating pinagdadaanan? Kamusta ang faith mo? Kaya naman in the first week, pinag-aralan natin sa series na ito and Pastor Ian taught about faith anchored unto Jesus Christ. No, Pastor Ian just powerfully preached about dapat hindi natin ilagay ang ating pananampalataya kung kanino man sa isang bagay or sa isang tao or even sa isang pamahiin or nakasanayan natin. But really, our faith, the object of our faith, the foundation of our faith should be anchored unto Jesus alone. And the second week naman, pinag-aralan natin, at yun yung pag-aaralan natin sa oras na ito, that will be the message for today about enduring faith, purified and tested as gold. So subukin talaga yung ating pananampalataya mga kapatid upang matagpuan, matanggal yung mga impurities at makita kung ito ba talaga ginto, no, na matanggal at purong ginto na matanggal ang mga impurities. Ganon ay inahalin tulad ng ating pananampalataya. And for the next coming weeks, ang pag-aaralan natin is to build up your faith. Ang patuloy na paglago ng ating pananampalataya. And for the fourth week, ang pag-aaralan naman natin is our faith na hindi lang tayo yung maligtas at magkaroon ng mayabong na relasyon sa Diyos, no, at yung buhay natin nababago by faith, but rather ma-share din natin ito sa iba, no. Kaya naman exciting yung topic na ito, exciting yung month of July kasi ang pag-aaralan natin is about our faith. Napaka-relevant sa atin bilang Kristiyano at ito yung pinagmulan ng ating kaligtasan dahil sa ating pananampalataya at namumuhay tayo base sa ating pananampalataya sa Panginoon. Kaya mahalaga the faith that endures. Yung faith natin enduring, no? Nagpapatuloy, no? Nagtsatsaga, no, hanggang matapos. At kaya naman sa araw na ito, ang pag-aaral natin mga kapatid is about faith that endures, purified and tested as gold, no, yung ating pananampalataya purified and tested as gold. And balik lang tayo muna, ano ba ibig sabihin ng faith? Sabi sa Hebrews chapter 11 verse 1, sabi po diyan, now faith is the assurance of the things hoped for, the conviction of things not seen, or by it the people of all receive their commendation. Or sa Tagalog, ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. At ang kagandahan dito, sabi sa verse 2, kinalugdan ng Diyos ang mga tao nung una dahil sa kanilang pananampalataya sa Kanya. Kaya mga kapatid, yung pananampalataya napakahalaga. Sabi doon, it is our confidence, no? It is our conviction of the things that we are hoped for and the certainty of the things that we do not see, no? Kaya yung pananampalataya, yun yung pundasyon din ng ating buhay, no? We respond to the situation na meron tayo based on our faith, no? Kaya yung pananampalataya napakahalaga sa atin bilang Kristiyano. We were saved by our faith and we will also live by faith.
Kaya nga yung pananampalataya mga kapatid, napakahalaga maunawaan natin siya. Na hindi lang siya just optimism or like positive thinking, like think positive lang, hindi yun yung pananampalataya. Hindi yun yung magmamanifest ka lang or gagaling, gagaling, or gagaling ako, gagaling ako. Hindi tayo magician. Christian tayo. Faith is facing the facts. We don't deny the facts. Hindi mo sabi na nakita mo yung medical results mo at sabi meron kang sakit. Hindi mo sabihin, di wala akong sakit, wala akong sakit. You face the facts. But you faced it with conviction of what is true and who is our God. It is believing and trusting with conviction in God's character and His Word, not based on what we feel and not based on what we see. That is faith. No? Mahalaga yung ating pananampalataya. Ito yung lubos na ating pagtitiwala sa Diyos. It is not denying that the facts na meron tayo. Yes, totoong ito yung nangyari sa relationship mo, ito yung nangyari sa sitwasyon mo sa trabaho, ito yung laman ng bank account mo. Yes, those are facts. But hindi ka doon natapos. You still have that conviction. Yeah, doon pa rin yung pagtitiwala at pag-asa mo sa Diyos because kung sino siya at ang sinabi niya sa kanyang mga salita. Kaya naman mga kapatid, yung pag-aaralan natin today, maganda lang yung tinuro ni Pastor Ian last week because yun yung maging foundation natin, yung premise na meron tayong faith, pero hindi lang basta faith. Yung faith natin naka-anchor kay Jesus. Not on ourselves, hindi sa ating sarili, because we would realize, lalo na kung tumatanda na tayo, may realize natin weak pala tayo. No? Prone pala tayo sa sakit, prone pala tayo sa karamdaman, and we are limited. So we cannot put our trust on ourselves. Hindi rin pwede natin magtiwala sa ating mga connection, no? Sa ating mga padrino, no? Sa ating mga networks. At pwede nating sabihin, okay lang, mayaman naman si Papa, no? We can never put our faith and trust because people will always fail and people are weak and limited. But God is unlimited, sovereign, and powerful God. We cannot anchor and trust our faith in our bank accounts, no? Kasi for some of us, wala talagang laman. No, hindi talaga natin pagkatiwalaan yung ating bank accounts. And just a snap of a finger, mga kapatid, pwede maglaho ang ating kayamanan. Just like the story of Job, no? At sa isang iglap, no, when his faith was tested, even yung kayamanan niya ay hindi niya mapagkatiwalaan during those times. And not even our company and our economy. For some of us, maganda yung trabaho mo, maganda yung career mo, or siguro nasa magandang ekonomiya, no? Siguro sa bansa ka man ngayon, maganda ekonomiya, nandun yung faith mo. Dito ako kasi maganda ekonomiya dito. But mga kapatid, no, we can never trust economy and our mga companies and careers. All of those in blink of an eye, pwedeng mawala at di natin yung pagkakatiwalaan. Hindi yung solid rock foundation na pwede natin lagay ating pananampalataya. So faith is not just even positive thinking. It's not anchored or hindi natin pwedeng pagkatiwala dun sa mga bagay na nasisira, nawawala. But mahalaga, just like what Pastor Ian na tinuro sa atin, firm na faith kay Jesus Christ. Kaya naman, as we proceed dun sa pag-aaral natin about enduring faith, maganda lang, balik lang tayo. Refresh lang muna tayo kung paano ka nakakilala sa Panginoon. Gusto ko lang ipaalala sa iyo at imaginein mo lang, magbalik tanaw ka lang din mga kapatid, nung ikaw ay nakilala kay Jesus. Those moment na narinig mo yung gospel, na pinakilala sa iyo yung pag-ibig ng Diyos, yung pagpapatawad ng Diyos, and you responded dun sa gospel na narinig mo. Ikaw ay humingi ng tawad sa Diyos at tinanggap mo si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Ang tawag dun, faith. Doon nagsimula yung faith mo kay Jesus. Kaya kung ikaw ay may faith kay Jesus, praise the Lord, inabot ka ng Panginoon and you responded with faith in Jesus. Kaya kapatid, meron kang faith, you know, kailangan lang nating malaman anong klaseng faith yan. Enduring ba yung faith na yan? No? And kaya naman yung pag-aaralan din natin today, no?
Meron kang pananampalataya kay Jesus. That's the foundation. You're saved because of your faith in Jesus. And kamusta yung buhay mo ngayon after believing in Jesus Christ? No? Yeah, nung ikaw ba'y sumampalataya, ikaw ba'y nag-expect, yes, follower na ako ni Jesus, mahal ako ng Panginoon. Did you expect na magiging komportable yung buhay mo? Did you expect na, yes, I will follow Jesus at yayaman na ako, no? Yes, I will follow Jesus at mawala na lahat ng problema ko. Yun ba yung nangyari sa buhay mo bilang Kristiyano? But kung tingnan natin yung buhay natin ngayon, kung dumadanas ka man ng pagsubok, kapatid, it's because you are a follower of Jesus. Pero ang pagsubok, normal sa buhay Kristiyano. But hindi yan ibig sabihin na pinaparusahan ka ng Diyos. Pwede na kaya ka dumaranas din ng pagsubok, dinedisiplina ka ng Panginoon or naging consequence ng iyong desisyon. Pero gusto kong sabihin sa iyo na ang pananampalataya kay Jesus at pagsunod kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ay may kalakip din na pagsubok. Kasi even si Jesus, hindi naman siya naging exempted sa pagsubok. Ang tanging nabuhay dito sa mundo na perpekto, na sobrang loving and sobrang holy. Sino yun? Si Jesus. The only perfect na nabuhay dito sa lupa. He suffered the most terrible situation, trials and suffering. Sino yun? Si Jesus. And Jesus set us an example. Naging halimbawa siya sa atin na magpatuloy na magtiwala sa Diyos kahit na hindi madali, kahit na mahirap. And that is Christianity. Patuloy na magtiwala sa Diyos even when it is difficult. Kaya naman, yun ang tinuro ni Peter, no? Sabi ni Peter patungkol sa pananampalataya ng mga Kristiyano. Sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 6 to 7. Sabi diyan, "In this you rejoice, though now for a little while," sa maiksing sandali, "if necessary, you have been grieved by various trials." Marami ka talagang pinagdadaanan na pagsubok. Pero may purpose pala yun, sabi sa verse 7. So that, ito yung purpose ng mga various trials na pinagdadaanan ng mga Kristiyano. So that the tested genuineness of your faith. At yung faith, dinescribe siya dito, more precious than gold that perishes through it is tested by fire. Sinusubok ang pananampalataya. Pero ang dulo, ang greater purpose ng pagsubok, kapag nalagpasan natin at na-test yung genuineness ng ating faith, kagaya ng isang ginto, sabi niyan, may be found to result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. And sinabi naman dito in the book of Isaiah, sabi dito, Isaiah 48:10, "Behold, I have refined you." Nire-refine, no? Tinatanggal yung mga impurities, no? Ganun yung mas mahal yung gold na pure, no? And paano tinatanggal yung impurities sa gold and yung precious metals like silver? Nire-refine siya, no? In a furnace sa apoy. At sabi dito sa Isaiah 48 verse 10, "Behold, I have refined you, but not as silver. I have tried you in the furnace of affliction." Or sa Tagalog, sinubok ko kayo sa pamamagitan ng kahirapan, kung paanong ang pilak ay dinadalisay sa apoy. It could be a message for you, kapatid. Baka yung pinagdadaanan mo ngayon ay pinahintulot ng Diyos na iyong pagdaanan, no? Because sinusubok ng Diyos kung ang iyong pananampalataya ay totoo, genuine, no? At inaalis ng Diyos yung impurities sa ating mga pananampalataya, just like in the furnace of affliction or pilak na dinadalisay sa apoy. At sabi naman sa James chapter 1 verse 2 to 3, sabi diyan, "Count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds." Magalak daw tayo
magalak tayo, no? Tayo daw pasalamat, no? Although hindi madali kapag dumaranas ka ng pagsubok na maging masaya or mag-celebrate o magalak, no? Kasi madalas malungkot, no? Or napipighati tayo, no? But sabi dito, count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds. Bakit daw? For you know that the testing of your faith produces steadfastness. Ibig sabihin, may pagsubok, hinahayaan ng Diyos na masubok ang faith natin, pero meron siyang bunga. It produces steadfastness. Kagaya ng ginto, di ba? Yung sinabi kanina sa Job at ni Peter. Kagaya ng ginto, no? Ito'y magiging puro, no? At malalaman ko ito'y talagang busilak na pananampalataya. Kaya naman mga kapatid, that's the reality of Christian life. No, it is a journey. Ang buhay, kagaya ni Apostle Paul, sabi niya ay isang kagaya ng is like a race. Ang buhay ay isang paglalakbay, no? Merong finish line, sabi ni Paul, ito ay race. Merong dulo ang buhay, no? And ang tanong ko po, nais mo bang makarating ng finish line? Or siguro ang magandang tanong, sa tingin mo, makakarating ka ng finish line sa pananampalataya na meron ka ngayon? Or in Christian terms, will you remain faithful until the end sa kabila ng mga pagsubok? Why is this a question? Bakit yun yung mas importanteng tanong? Dahil ang buhay, bilang Kristiyano, it is not a smooth road na journey. May mga humps, may minsan mabato, minsan paakyat na paglalakbay. At sabi nga ni Jesus sa Matthew 24, sabi niya doon, he who endures until the end will be saved. Kailan niya yung sinabi? Patungkol doon sa Matthew 24 na sinabi niya doon may mga banta ng gera, yung mga end times, di ba? May lindol, di ba? May famine, may pestilence. Sabi niya doon, he who endures to the end will be saved. So convenience and easy life are not promised in Christianity. No? Ikaw, tatanong po kita, ilang years ka ng Christian? Pwede bang paki-comment dyan kung ilang years ka ng Christian? No, maging proud ka man, no? Maging proud ko kung kailan ka niligtas ng Panginoon at nakilala mo siya. So kung matagal ka ng Kristiyano at praise the Lord, ngayon nagpapatuloy ka pa rin sa Panginoon at nakikinig ka nga ng mensahe na ito. At alam ko nakaka-relate ka dun sa sinasabi ko na ang buhay Kristiyano ay hindi madali. Marami ka ng pinagdaanan. Marami ka ng hinarap ng mga pagsubok, persecution, trials, no? Pangungutya, no? Bilang Kristiyano, paninindigan mo doon sa iyong pananampalataya. At marami kang pinagdaanan, relationship, sakit, or financial struggle. Pero kapatid, congratulations. I want to congratulate you. Sa kabila ng iyong pinagdaanan na yun, nagpapatuloy ka pa rin ngayon sa Panginoon. Hindi madali, di ba? But praise the Lord, you endured. And maraming dahilan bakit hanggang ngayon nagpapatuloy ka pa rin. Pwedeng sa pagsubok na yun na pinagdaanan, meron kang na-receive na encouragement galing sa mga kapatid. Mahalaga yun. It could be na nandun ka sa pagsubok, no? Na-lead ka to prayer and fasting. Nag-pray ka talaga, nag-fast ka talaga. Natulungan ka ng Lord. At pwede din na sa pagsubok na pinagdaanan mo, naranasan mo talaga yung faithfulness na Lord na hindi ka niya iniwan. And one of the major reason, mga kapatid, na nagpatuloy ka hanggang ngayon ay dahil sa iyong pananampalataya. Ang tawag doon, faith. Hindi lang klaseng faith. Nalagpasan mo yung pagsubok na napakahirap, no, na to the point na almost gusto mo na sumuko. Pero dahil nagpatuloy ka na maniwala at nagtiwala sa Diyos, ang tawag doon, enduring faith. Na kahit hindi madali, nagpatuloy kang magtiwala at sumampalataya sa Diyos, ang tawag doon, enduring faith.
Kailangan kasi natin ng endurance during those times dahil hindi madali yung sitwasyon. Hindi natin kailangan ng enduring faith kung madali ang buhay. No? Kaya inalin tulad ko po yung enduring faith sa isang sasakyan. Di ba para tayong naglalakbay na mayroon tayong destination. We want to finish the race, sabi ni Apostle Paul. And yung enduring faith, yung faith natin para yung nandyan, yung parang yung gas ng isang sasakyan, no? Yung gas natin, makikita mo dito below sa kalahati at nakalagay diyan 236 kilometers na yung kaya niyang takbuhin sa laman niya na gas na yan. No, yung mga modern na sasakyan ngayon kasi kaya nang sabihin kung hanggang ilang kilometers yung tatakbuhin ng gas mo eh. And ang tanong ko sa iyo, kapatid, yung faith mo kaya ngayon, is it enough para makarating ka ng finish line? Yung faith, yung gasolina na meron ka ngayon, that drives your life, na nagpo-fuel ng pagpapatuloy mo sa buhay, is it enough? Nasaan kaya yung gas gauge na yung enduring faith? Malapit na bang empty? Or nasa kalahati? Or full? No? And pag-aaralan natin today sa tulong ng Diyos, no? Kung paano nga ba tayo patuloy na magtitiwala sa Panginoon habang dumaranas tayo ng pagsubok. No? Sabi po sa Romans chapter 1 verse 17, no? Ang pananampalataya natin simula hanggang dulo. Kaya sabi diyan, this is good news, tells us how God makes us right in His sight. This is accomplished from start to finish by faith. Start to finish by faith. As the scripture says, it is through faith that a righteous person has life. O nilagay ko rin yung Tagalog dyan. So, sa Tagalog, sapagkat ipinakita na magandang balita kung paano ginagawa matuwid ng Diyos ang isang tao. At ito ay sa magitan ng pananampalataya buhat sa simula. At hindi lang sa simula, sabi niya, kundi hanggang sa wakas. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, ituturing na matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Kaya tayo ay patuloy na magtitiwala sa Diyos. May faith tayo. No? Especially pag umaattend tayo ng mga gawain. No? Friday or Sunday, dumadalo tayo ng gawain. But sometimes, naubos yung faith natin. Friday or Sunday na dumadalo tayo sa gawain ng Panginoon. But sometimes, pag wala tayo dun sa gawain, sa ibang araw, we lose our confidence in God on other days kapag harap na natin yung mga pagsubok. No? Or sometimes, we trust God sa mga areas ng buhay natin. I trust you, Lord, sa relationship na ito. But we don't trust God in our finances. No? Or pwede, Lord, I trust you. Lord, sa finances, nagtitiwala ko, you will provide for me. No? Pero nandun naman tayo sa ibang area, sa relationship. No? Alam nating mali yung relationship na yun, tinutuloy pa rin natin. No? Sometimes we have a selective kind of trust in the Lord. No? Na gusto natin ito, Lord, I trust you, but itong area, pwedeng ako naman. No? Which is mali. It's still not an enduring faith. Kaya naman, enduring faith, yun yung pag-aaralan natin na sa gitna ng mahirap or na pagsubok na pinagdadaanan natin, paano nga ba patuloy nating mag-glorify ang Lord. Kaya meron po ko dito nga nice i-share sa atin how to have an enduring faith. No? First, remember the past. Meron po tayo ditong 3 points at yung remember the past, yun yung una. We have to remember the past. Ano yung past? Ano bang mahalaga sa past na dapat nating alalahanin? First, we have to remember the finished work of Jesus Christ. No? We have to preach the gospel to ourselves again. Kapag dumaranas ka ng pagsubok, kapatid, look up to the past, the finished work of Jesus. Si Jesus namatay, pero hindi siya nanatiling patay. Siya ay muling nabuhay, declaring Jesus is a victorious King. Hindi talunan si Jesus. Yung Panginoon na ating sinasamba at sinasampalatayanan, hindi siya talunan. He is a victorious King. You are not walking towards victory, but rather, you are walking from the victory, the finished work of Jesus Christ.
And you preach the gospel again to yourself. Yung naranasan mo na biyaya ng Diyos nung una kang sumampalataya sa Kanya, narinig mo yung gospel. Yung biyaya na yun, mararanasan mo pa rin even until now na meron kang pinagdadaanan na pagsubok. Sagana pa rin yung grace ni Lord even until today. Na first, you even compared before, na first time mong sumampalataya and even today, it's the same overflowing grace ng Diyos. Kung noon, kapatid, nung pasaway ka pa, no, yung hindi mo pa kilala ang Lord, pero nandun hindi ka pinabayaan ng Diyos in those situations, how much more ngayon na sumampalataya ka kay Jesus when you receive the gospel at ikaw na ay binilang niya bilang kanyang anak at lingkod. So when you preach the gospel to yourself, you will be reminded of God's grace, God's victory, at yung identity mo na ikaw na ay anak ng Diyos sa pagsubok na pinagdadaanan mo. And He is still your Father. And He is still your Lord. And maganda ring balikan in the past, mga kapatid, ay yung moments of God's faithfulness to you. Meron ka bang mga moments before na you're about to give up na or talagang grabe lang yung pagsubok? Pero in those times, tinulungan ka, niligtas ka ng Panginoon. Nung panahon na walang-wala ka, na hindi mo na alam saan ka kukuha ng finances, doon mo naranasan, God has provided for you miraculously out of nowhere. Yung pangangailangan mo, binigay ng Panginoon. Nung panahon na may sakit ka at karamdaman before, na akala mong hindi nagagaling, wala nang doktor na kayang gumumot. But God has intervened. He is still our healer. At naranasan mo yung pagpapagaling ng Panginoon. Yung mga moments, yung mga pinagpipray mo before na akala mong hindi natutugunin ng Panginoon, pero miraculously, tinugon ng Panginoon at pinaranas niya sa iyo na faithful siya, miracle worker siya. Ginawa niya yun sa iyo before. At kaya niya pa rin yung gawin today. Meron ka bang ganong story? You know, ako po, every year, meron kasi kami tinatawag na busy season. Ibig sabihin, trabaho talaga yung umaga, gabi, madaling araw. Halos 24 hours kami nagtatrabaho. Every month of April po yan. And sa trabaho ko, 14 years ko na rin itong ginagawa. No? Kasi, yun, 14 years na cycle na every April talagang grabe yung trabaho. And sometimes kapag nandun talaga, grabe na overflowing, overwhelming na talaga yung trabaho. I would always remind myself, last year, last year, years and years and years, hindi ako pinapabayaan ng Diyos na tatapos yung busy season, yung tax filing season namin. Tinutulungan ako ng Lord. Faithful si Lord. All throughout the years na nagdaan, bakit ako magdududa sa Kanya at matatakot for this year or this month na darating na season? Because pinaranas sa akin ng Lord in the past. He is faithful. I will trust Him in trials and situation na meron ako today. And same thing for you. He is the same faithful God na nagligtas sa iyo noon, nag-provide sa iyo noon, nagpagaling sa iyo noon. You're the same God today. So we'll remember the past, we'll remember the finished work of Jesus, and also remember the moments of God's faithfulness to you, yung mga tinestify mo na miracle na ginawa ng Lord sa iyo noon. So as we remember our past, meron ding today, we'll also examine the present. Titignan din natin yung patuloy na pagkilos ng Diyos. At examine lang natin yung present natin. Tama ba yung mindset natin yung sa present situation natin? No? Minsan, mali yung ating isip or mali yung damdamin natin. Kaya mali din yung response natin in the present. So, tignan natin. We will ask questions. No? Sa situation natin today na ma-examine natin yung tama ba yung ating kalalagayan or yung ating iniisip sa ating pinagdadaanan. So, hindi lahat ng situation kasi ay kailangan natin maintindihan kung bakit natin pinagdadaanan. Minsan ang sagot sa bakit ay sa dulo na natin ito nasasagot. Sometimes yung tanong na bakit, hindi rin siya yung pinaka-best question kapag humarap ka ng pagsubok. But sometimes ito yung mga dapat nating itanong sa ating sarili. Am I the only one going through this? Pag dumaranas ka ng pagsubok, maganda rin itanong mo, ako lang ba ang dumaranas ng pagsubok na ito? Kasi minsan nagsi-self-pity tayo.
Naranasan mo ba yun? Parang iniisip mo, parang pinagbagsakan na ako ng mundo, ako na lang lagi ang nasa akin na lang lahat ng pagsubok na ako na yung pinakamabigat na pagsubok. Ako na lang lagi hindi na ako nauubusan ng pagsubok. Ako na lang lagi ang may paghihirap at pagdurusa sa mundo. Tapos yung pagsubok mo lang pala nagasgas yung cutics mo. No? But tingnan natin, ikaw lang ba talaga ang dumaranas ng pagsubok na ganyan? Sabi sa 1 Peter chapter 5 verse 9, sabi po dito, stand firm, magpakatatag ka. Huwag kayong matakot, sabi yan. Stand firm against him and be strong in your faith. Ulitin ko po, be strong in your faith. Be strong in your faith, kapatid. Remember that your family of believers o lahat ng mananampalataya all over the world is going through the same kind of suffering you are. O sa Tagalog, huwag kayong matakot sa Kanya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng ganitong kahirapan, kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Sabi po doon, hindi lang kayo, hindi lang ikaw ang nagdumaranas sa pagsubok. Lahat ng tao, lahat ng taong sumasampalataya kay Jesus, lahat ng bahagi ng kingdom ng Panginoon, lahat ng bahagi ng kanyang church ay dumaranas ng pagtitiis. Hindi lang ikaw, no? Kaya huwag kang mag-self-pity, no? Yung kasama mo sa church, kailangan niya rin ng prayer, kailangan niya rin ng encouragement, no? Hindi lang ikaw yung may pagsubok, lahat tayo, kaya nagtutulungan tayo sa gitna ng pagsubok. Lahat tayo dumaranas ng pagsubok, mga kapatid. So, huwag kang mag-self-pity. Hindi lang ikaw ang may pagsubok, kapatid, but lahat ng mananampalataya ay dumaranas nito. No? Kaya mapapalaya ka sa, hindi lang ikaw. Minsan nga, may mga tao mas malala pa yung pagsubok kaysa sa iyo. No? Kaya naalala mo yung sinasabi ng magulang mo pag ayaw mo kumain ng gulay. Kaya sabi, o sige, pag ayaw mo kumain ng gulay, di ba alam na napakaraming taong nagugutom sa Africa o sa anong bansa? No, ganun din yun. Baka yung pagsubok mo, hindi mo alam. No? Mas maraming taong mas hirap pa ang pinagdadaanan kaysa sa iyo. Pero sila nagpapatuloy na titiwala sa Diyos. You know? Kaya, i-meditate natin. Let's ask these questions. No? Na patuloy natin ma-examine yung ating present na kalalagayan. And the next question, what is the Lord teaching me in this situation? Ano nga ba yung tinuturo ng Panginoon sa situation na yon? At kung ito yung itatanong natin, no, makikita natin ang wisdom ng Diyos at yung talino ng Diyos sa ating pinagdadaanan. God's wisdom and God's counsel. Eh, sabi kasi ng Word of God, everything works for our good eh. Mabuti pa rin si Lord. Ano man sitwasyon natin sa buhay, mabuti pa rin si Lord. At mabuti yung sitwasyon mo yun na yan kasi merong mahalagang plano at purpose si Lord sa pinagdadaanan mo. Kaya sabi nga doon ni James, di ba, na maggalak ka pag dumaranas ka ng pagsubok kasi ang dulo niyan, lumalago ka. Yung character mo, natututo ka ng perseverance. No? Kaya merong purpose. At tanongin mo rin sarili mo, Lord, ano bang nais mo ituro sa akin? Nais mo ba akong turuan ng self-discipline? Nais mo ba akong turuan ng patience? Nais mo ba akong turuan ng pagtitiwala pa sa iyo ng lubos? No? Baka mainitin na lang palagi yung ulo natin. No? Kaya lagi na lang pinapadala ng Diyos sa nakikilala natin sa buhay natin, mga tao sa paligid natin, mga pasaway. Kasi ang tinuturo pala sa atin ng Panginoon, magpasensya, umunawa, magmahal. Maybe, mga kapatid, yung situation sa paligid natin is God's way of teaching us and molding us. Kaya tanong natin sa Lord, Lord, ano ba yung lesson na nais mong matutunan ko? No? And wag mo i-miss yung lesson. Kasi pag ma-miss mo yung lesson, ulit-ulit ka dun sa test. Diba parang sa exam lang yun sa school. Pag hindi mo maipasa yung exam, ulit-ulit ka dun sa test hanggang sa makuha mo at maipasa mo. No? So, don't miss the lesson na pinagdadaanan mo ngayon, kapatid. And bahagi ng pag-grow ng iyong pananampalataya at ng iyong character. And the third question, what does the Bible teach this about this situation? Balik ka sa Bible, no?
Huwag kang humingi ng mga payo kung kani-kanino dun sa situation mo. Balik ka sa Word of God. Ano ba yung tinuturo ng Scripture? No, it teaches us godly counsel. No? So, kung balik ka dun sa wisdom ng Diyos na, Lord, uh, ano ba yung maganda kong gawin dito? Ano ba yung dapat kong gawin? And nakikita mo, the Word of God is to pray. No? Or kung meron ka talagang gusto mo ipaglaban na yung karapatan, baka sinasabi ng Lord, you just surrender to the Lord. Sabi ng salita ng Diyos, vengeance is mine. No? Na, na siya ang Diyos ang gaganti. No? Or sabi ng Diyos, huwag mong, pag sinampal ka sa kanan, ihirap mo yung kaliwa, huwag kang gaganti. No? And sabi dun sa Word of God, kung may mga away man sa'yo is, iganti mo ay kabutihan, ipanalangin mo siya. Di ba? So it teaches us how to respond correctly and to see our situation from God's perspective. No? Babalik tayo dun. So ano ba tinuturo ng Bible? So hindi tayo mapapangunahan, hindi tayo magre-respond based sa ating emotion. Amen po ba? Marami sa mga taong nag-respond based on their emotion, napahamak at nagsisi. No? Dahil bugso ng damdamin ng tao. But hingi tayo ng wisdom sa Panginoon. What does the Bible teach us about this situation? Baka kasalanan na yan, or baka it teaches you na meron kang kailangan talikuran or i-surrender na kasalanan na tinuturo ng kinukuman ng Bible na dapat mong iwanan. No? So, babalik pa rin tayo dun kung anong tinuturo ng Word of God sa situation natin. And isa sa mahalaga, fourth question is, who is with me on this situation? Pinakamahalaga mga kapatid. Meron ka bang kasama? Meron ka bang katuwang? Meron bang person na accountable or person na pwedeng magbigay sa iyo ng godly counsel, wisdom sa situation mo na yan? No, mahalaga yung meron tayong sabi nga sa Ecclesiastes, 'di ba, kawawa yung tao na mag-isa. Dahil kung siya'y matumba, walang magtatayo sa kanya. And same thing, no? Kung may pagsubok man tayong pinagdadaanan, ang tanong ko, meron ka bang prayer partner? Meron ka bang uh, magbibigay sa iyo ng godly advice, no? And for some of us, sinusolo natin, no? Sinusolo natin yung bigat ng ating problema, no? Kaya mas nahirapan tayo. But it helps us, sabi nga ng Word of God, carry each other's burden, no? Meron ka bang pastor or discipleship group na pwede mong ma-sharean, who can pray with you, who can be accountable to you, no? Sa gitna ng pagsubok, kailangan din natin ng people na mag-guide sa atin. No, kasi minsan napapaisip na tayo ng iba't ibang solusyon. Gusto na natin magnakaw, gumawa ng masama. But it's good that there are people around us who would guide us and help us and give us wisdom sa ating mga situations, mga kapatid. And yung mga problema natin, no, i-share natin sa mga kapatid, sa ating mga pinagkakatiwalaan na pastors or brethren, instead na i-post natin sa social media. Private problem does not need public attention. Or minsan, dahil pinost mo pa nga sa social media, mas lalo nadagdagan yung problema mo. Bakit? Una, na-bash ka. Or siguro, nung pinost mo sa social media, walang nag-react. Mas lalo kang nasaktan. No? But rather, mahalaga, surrounded ka ng mga tao na gagabay sa'yo in making decisions, and hindi lang sa paggawa ng decision, but in processing yung situation mo para hindi ka mapangunahan ng emotion or kalungkutan or even mapaisip ka na gumawa ng masama, no? Kaya mahalaga yun mga kapatid. I hope meron kang ganun. At kung wala man, find a person who can be accountable to you, who will be praying for you and helping you process the situation and make the decision. No? So, meron na tayo dun na examine the present, examine mo yung situation mo ngayon in light of this question, and in the future, maganda din na meron din tayong hope sa ating pinagdadaanan ngayon. Look to the future. No? Yung situation mo, lahat ng pagsubok, sabi ng Word of God, temporary lang yan. No? One day, it will be over. May purpose ang pagsubok na ipinapahintulot sa atin. One day, you will celebrate. Bakit? Because you have learned the lesson. Tumatag yung pananampalataya mo. You are tested yung genuineness ng faith mo. You're refined as gold. Na-transform yung character mo at nag-grow
yung faith and love mo sa Panginoon. One day, mga kapatid, your test will be a testimony. Your mess will turn into a message. Your trials na pinagdadaanan mo ngayon will be a story of triumph. And you will be transformed from being a victim into a victorious Christian sa tulong at sa biyaya ng Panginoon with an enduring faith. Kaya naman, pag dumaranas ka ng pagsubok ngayon, no, you also look to the future na one day, pinangako din ng Word of God na papawiin ng Diyos ang ating mga luha at makasama natin siya sa isang lugar na no more pain, no more sorrow, at kasama natin yung anchor ng faith natin, si Jesus Christ. And kung hindi man sa heaven, even sa lupa, one day, our troubles will be over. No? Yung mga trials na yan, pagsubok siyang yun, next time testimony na natin siya. Next time answered prayer na natin siya. Next time, babalikan na lang natin siya at magpupuri tayo sa Panginoon. Magpapasalamat tayo. Sabihin natin, Lord, salamat. Kahit hindi madali yung pinagdaanan na yun. Salamat, Lord. Hinayaan mong mangyari yun. Dahil doon ako natuto, doon ako tumatag, at doon kita mas lalong nakilala. At maranasan mo yung purpose ng Lord, yung buhay. One day, yung situation mo yan, one day in the future, you will celebrate for it dahil tinulungan ka ng Panginoon na magtagumpay, sinustain ka niya. And you have kept the faith. No? So, recap tayo. Recap tayo sa ating pinag-aralan na enduring faith. So, we will remember the past, examine the present, and look to the future. And magandang halimbawa lang ng enduring faith na nag-remember in the past, nag-examine ng kanyang present, and nag-look forward into future. Sino? Walang iba, kundi si Job. Sabi sa Job 23 verse 10, but he knows where I am going. Tignan niya in the future. And when he tests me, I will come out as pure as gold. Si Job, nasa gitna siya ng napakahirap na pagsubok. Alam niyo yung story ni Job, yung sa kanyang suffering, di ba? But nung nandun siya, sabi niya, alam ng Diyos where I'm going. At nung tinas ako ng Lord, sabi niya, I will come out as pure as gold. And that is my prayer for you, kapatid, as we're nearing to end this message. And that is my prayer to you, na sa pagkatapos ng lahat ng pagsubok na ito, ay masabi mo na, I am better in my faith, in love, and character. Dahil sa pagsubok na inayaan ng Diyos. And you have the enduring faith na ma-endure yung mga situations sa buhay. Just like Job. And sabi sa 2 Timothy chapter 4 verse 7 to 8, towards the end of life ni Apostle Paul. Alam niyo yung story ni Apostle Paul, di ba, na dami niyang pinagdaanan. No? Nasirang barko, persecution, pinagbabato siya, no? Nagulpi, nabugbog, nakulong, no? At maging sa mga kapwa Kristiyano, nakaranas siya ng persecution. Sabi ni Paul, despite all of this, towards the end of his life, I have fought the good fight of faith. I have finished the race. Nag-recap lang siya. I have fought the good fight. Yung past, I have finished the race. Present, and I have remained faithful. Natili siyang tapat sa Panginoon. And now the prize awaits me. No, look forward to the future. Yung prize na ibibigay ng Panginoon. The crown of righteousness which the Lord, the righteous judge, will give me on that day of His return. Merong crown of righteousness. Pero sabi ni Paul, hindi lang ito. Yung crown na ibibigay ng Panginoon, hindi lang para sa Kanya. But the prize is not just for me, but for all who eagerly look forward for His appearing. Kundi pati yung mga tao din na patuloy na umaasa sa pagbabalik at muling katagpuin tayo ng Panginoon. Or sa Tagalog, maganda siya sa Tagalog, pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Natapos ko ang dapat kong takbuhin.
at nanatili akong tapat sa pananampalataya. That is the enduring faith. Makamtan ko ang korona na kalaan sa mga matuwid sa araw na iyon. Ang Panginoon ang siyang makatarungang hukom, ang siyang magpuputong sa akin ng korona. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa kanyang pagbabalik. And that is the promise. So we had an example, si Paul, na finish niya yung race. We have an example, si Job, he was tested and naranasan niya ang Lord. And ikaw din, kapatid, no? My prayer is that sa pagsubok na pinagdadaanan mo today, you would remember the past, the gospel, and God's faithfulness to you. And you would examine your situation in light dun sa mga questions na meron tayo kanina. And also look forward with hope. Na hindi dyan matatapos. It is only temporary. One day, it will be over. And that is my prayer, that God will sustain you at matagpuan ka ng Diyos na nagtatapat sa Kanya hanggang sa dulo. That God will count you faithful until the end. And let me pray for you. Ama naming Diyos, salamat po sa mensahe mo sa amin. May mga nakikinig po ng mensahe na ito that's about to give up, and ang hirap na talaga ng sitwasyon. It could be finances, Lord. It could be relationship. It could be a question of faith. Oh Lord, it could be family problem. It could be, Lord, na layoff sa trabaho. Or it could be, Lord, na problema sa kumpanya. Or stress sa trabaho. Or may mga plano na hindi natupad. May mga business na binuksan pero hindi nag-prosper. It could be, Lord, na prayer na matagal lang pinagpipray. Pero ngayon, seemingly wala pa rin nakikitang sagot. I pray, Father God, Lord, that they would remember the past. Yung gospel, yung pagtubos mo sa kanila, yung pag-ibig mo sa kanila, yung grace mo sa kanila, available pa rin. They are your children. They are your servant, Panginoon. Hindi mo sila pabayaan. And I pray that they will remember how faithful you've been to them in the past, sustaining them and providing for them, caring for them. And Lord, grant them wisdom in the present. Yung counsel mo, and even people who would surround them, the situation na to, who would be accountable to them, who would help them. And I pray, God, na Lord, grant them with hope, na hindi sila manlupay-pay, but rather they would consider it pure joy na pinagdadaanan ngayon. Because Lord, there will be paglago na kanilang pananampalataya, may encounter ka nila, and one day it will be over. And they will praise you and glorify you sa kanilang situation ngayon. Yeah, Father God, I pray that there will be encouragement, comfort sa kapatid na ito na dumaranas ng pagsubok. And I pray, Father God, na he will be steadfast and remain faithful, and his faith will be tested as genuine and gold after na situation na ito at mga situation pang darating. Thank you, Father God. You are so faithful to us. To you be the glory and honor and praises. In Jesus' mighty name we pray. Amen. 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 Thank you for finishing the message, mga kapatid. God bless you. And abang lang sa susunod nating mensahe. God bless you and your family.